rise to set adventure to the deep. Let's go. Hello minasang! Kyuwa, dodeshita ka? Ang video natin ngayon ay sasagutin natin ang request ng isa sa subscriber natin na ano daw yung mga itinanong sa akin nung ako ay na-interview and paano ko daw ito sinagot. So, ang masasabi ko lang ay hindi ko masasabi lahat yung mga itinanong sa akin kasi hindi ko na po ma-recall yung iba. Ang mga importante lang na mga natatandaan ko ay yun yung i-share ko sa inyo. Ilan sa mga questions na to ay pwedeng lalabas o pwedeng hindi. Number 1 question is, tell me about yourself. Alam mo naman po ang isasagot mo dyan. Kunting intro about sa'yo. Huwag mong masyadong habaan. Tatanungin ka din sa family background, educational background, and work experience. And tandaan mo na dapat yung mga nasa resume mo ay yun din yung sasabihin mo para hindi mag-conflict. Pangalawang tanong, bakit gusto mong mag-Japan? Ito yung tanong na hindi nawawala sa interview. Ang sagot ko sa tanong na to is to gain more knowledge, to explore and learn others' culture, and to visit beautiful sceneries like Mount Fuji. Pangatlong tanong, may alam ka bang Nihongo or Japanese language? Buti na lang memorize ko yung Aisatsu nila, yung basic Aisatsu nila that time, kaya yun yung sinagot ko. Ito yung Ohayo gozaimasu, konnichiwa, at konbanwa. Pang-apat na tanong, may kakilala ka ba sa Japan? Ang sagot ko noon, dahil itinanong ito sa first na interview ko, is meron, which is yung bayaw ko. Proud pa akong nagsabi noon. Pero according sa ibang vlogger, di ko alam kung totoo, huwag mo daw sabihin na meron kasi baka isipin nila na balang araw maglalayas ka or magtitiinti ba, ganun, kasi nga may kakilala ka dito. Panglimang tanong, okay lang ba sa iyo na may kasama kang ibang lahi sa isang bahay? Siyempre sasagutin mo yan ng oo kahit hindi mo naman alam talaga makisama. Ang anim na tanong, bakit karapat dapat ka naming piliin or why should I hire you? Isa rin ito sa tanong na kadalasan na lumalabas sa interview. Ang sagot ko dito is, sanay na po ako sa hirap and I'm sure na kakayanin ko din ang trabaho sa Japan kahit gaano man ito kahirap para po sa aking future. Ganun. Bahala na kayo dyan kung dadagdagan ninyo. May nagsabi sa akin na yung sagot daw ng ibang kasama niya is, kaya kong mag-stay ng 3 years na walang uwian. Kaya ayun, automatic na nakuha daw siya. Pampitong tanong, if ever na mapili ka, willing ka bang mag-extend? Siyempre, sasagutin mo yan ng oo, kahit hindi mo naman alam talaga yung kapalaran mo dito. Baka wala pang 1 buwan ay gustong-gusto mo nang umuwi. Pero joke lang. Pangwalang tanong, expectation mo na madadala mong pera pag uwi mo. Huwag mong masyadong taasan yung amount na sasabihin mo. Kasi baka hindi nila makayanan. Hindi kasi lahat ng dairy farm dito ay malalaki. Kasi meron yung company at meron din yung family business lang. Kaya gusto lang nila na kumuha ng taga-assist or mga katulungan lang nila sa pagpapagatas, ganun. Pang-siyam na tanong, ano ang gagawin mo pagkatapos ng kontrata mo sa Japan? Depende na po kung anong isasagot ninyo sa tanong na to kasi hindi naman tayo pare-pareho. Pero ang sagot ko dito ay magpapatayo ako ng business at kung may pagkakataon ay pagpapatuloy ko ang aking pag-aaral at sisiguraduhin ko na ang perang pinag-ipunan ko dito sa Japan ay hindi masasayang. Yun lang po, ganun kasimple ang sagot ko. So, yan lamang po yung mga kadalasan na tanong na lumalabas sa interview and sana po nakatulong sa inyo.